So, ito na nga tayo guys. Ayan, magandang umaga ulit sa inyo lahat. Ito yung continuation ng aking ginawang video nung isang kahapon. Ayan, kasi masyado mahaba kung hindi ko puputulin. Ito na yung part 2 ng aking everyday's morning routine sa bahay. Ayan, tapos na ako sa baba. Maglinis, lahat pinakita ko na sa unang video. So, dito naman ako maglilinis sa second floor. Ayan, pag wala na yung mga bata at natin ko na sa school, eto na yung araw-araw kong ginagawa. Araw-araw na paglilinis, araw-araw na paghuhugas ng mga plato, baso, kutsara, araw-araw. Pero bakit lagi pa rin makalat? Ano ba naman itets? Ayan. So, ito na nga. Ito yan yung pagkarami-raming tupi. Na ilang araw na yan na nakatambak yan sa higang ko. 2 days na yata kasi hindi ko natatapos ang aking trabaho. So, ito na nga. Sabi ko kailangan tapusin ko na ito dahil 2 araw ko lang katabi yung aking mga tutupiin. Maglalaban na naman ako bukas. Matatambakan na naman yan. Kaya kailangan ko na talagang tapusin guys. Ayan, nakikita nyo naman kung gaano ako ka-hectic sa aking gawain sa loob ng bahay. Ayan, hindi pa yan ang everyday's routine ko guys. Susunod na video, makikita nyo kung ano po yung aking ginagawa sa araw-araw na ginawa ng Diyos. Ayan, yan pa lang ang mga paunang gawain pa lang. So, gusto ko lang makita nyo kung ano yung ginagawa ko sa araw-araw. Na dito sa loob pa lang yan ng bahay. Ayan, makikita nyo naman kung gaano kadami yung aking tutupiin. Yung nakatambak ng mga hanger na pinagtanggal ko sa mga damit. Ayan, medyo marami-rami. So, kailangan talaga nating bilang may bahay, kailangan nating magtiyaga. Dahil wala naman tayong ibang choice, lalo na sa kagaya natin na wala naman tayong katulong dahil tama lang yung ating budget sa pang-araw-araw. Swerte ng mga babae na may mga katulong kasi hindi talaga nila ito mararanasan. At kapag wala naman tayong sapat na budget para sa katulong ay wala tayong choice kundi tayo ang gumawa. Ayan, diba? Sabi ng iba, kapag nasa bahay ka raw ay wala, nakakainip, walang ginagawa. So, iniisip ko, bakit ako? Hindi naman ako naubusan ng trabaho. Ang dami-dami kong trabaho. Halos kulang pa nga ang isang araw kung tutuusin. Ayan, yan yung mga gawain pa lang yan sa bahay. Meron pa akong mga sideline na ginagawa online. So, talagang halos parang kulang ang aking maghapon para matapos ang aking trabaho. Napapabayaan ko lang yung sarili ko. Hindi ko na masyado naalagaan kasi pagod ka na, tapos yung gagastos ka pa, pero siguro yan ang isa sa mga mali na dapat na baguhin ko rin kasi kahit nasa bahay ay dapat na hindi pinapabayaan yung sarili. So, kailangan natin yung self-love, hindi lang yung pag-aalaga sa pamilya ang dapat nating gawin. Kailangan din nating alagaan yung ating sarili. Hindi lang yung alagaan yung bahay, alagaan yung anak, asawa. Kailangan sarili natin, alagaan din natin. So, yun ang inumpisan kong gawin ngayon. Kaya, sa umaga, may morning routine na rin ako sa umaga ng nag-aayos agad ako ng mukha. Pero this time, nakikita nyo sa video, hindi pa. Kasi, mas nauna kong gawin yung trabaho. Pagkatapos ko makatid sa school, sabi ko gusto ko bago ako maghawak ng aking mukha, magpaganda ng aking mukha, ay makita ko malinis muna yung bahay dahil honestly, kapag nakita kong madumi yung bahay, ang init ng ulo ko, parang ang sikip-sikip na ang init-init na mainit sa ulo din kapag nakita mong madumi yung bahay, di ba guys? Kaya nakaka-relax kasi kapag nakita mo yung bahay na well arranged, malinis, parang maliwalas tingnan yung paligid mo, tapos parang hindi mainit, tapos maganda talaga sa paningin, di ba, pag malinis guys. So, nakakapagod man, pero wala naman tayong choice dahil yun naman ang ating obligasyon bilang may bahay. Ayan. Hindi madali ang maging may bahay guys. Ayan, sabi ng iba ay wala namang ginagawa mostly naririnig ko yan sa mga lalaki na nagtatrabaho. Sabihin nila sa kanilang mga asawa na wala namang, hindi sa asawa ko wala naman sa sabi ng iba
wala namang ginagawa yun, wala namang trabaho, nasa bahay lang. Kung tutusin, alam nyo, mahirap guys din yung nasa bahay ka lang, lalo na kung may mga maliliit ka pang anak. Nung time na maliliit pa anak ko, grabe, sa akin din lahat ng trabaho, plus pa yung mga anak ko, diba, maliliit pa yung mga anak mo. At mas mahirap yun dahil habang nagtatrabaho ka, may makulit na batang kailangan mo bantayan. Tapos, kailangan mo siyang, habang nagtatrabaho ka, kailangan makikita mo, di ba? Tatabi-tabi mo lagi kasi baka mahulog o baka may kung ano mangyari, di ba? Naranasan ko na nga na pupunta ko sa CR, kasama ko siya sa loob ng CR kasi hindi mo siya maiwan, lalo na kung mga, ang edad pa lang na ay mga 1 year old up, mga 1 year old to 2, sobrang likot na ng mga ganyan, kaya mahirap. Minsan nasa CR ako, katabi ko siya, nakabukas lang ang pinto kasi baka kung saan pumunta o ano mangyari, di ba? Kailangan antayan. Minsan nagluluto ako, karga-karga mo, di ba? Mga ganong bagay. So, sa iba dyan na minamaliit yung buhay ng isang nanay, buhay ng isang nanay na nasa bahay lang. Hindi po madali yung buhay ng isang nanay kasi obligasyon mo lahat dyan. Pagising mo pa lang sa umaga, naisip mo na kaagad kung kailangan matapos agad yung mga dapat mong gagawin. Naisip mo lang yung sa gabi, pagising mo sa umaga, gusto mo na agad umpisa na yung mga trabaho dapat mong gawin. Then araw-araw yan, routine yan. Tapos yung mga anak mo, sasama mo pa yan sa pag-aalagaan mo. Kung kasama mo asawa mo, kasama pa yan sa alagaan mo. What more if may aso pa, kagaya ko, meron akong mga asong binabantayan din. So marami akong trabaho guys, kaya halos wala na akong oras para magtambay-tambay sa labas, para yung makipag-chika-chika, wala talaga. Kaya ang itatambay ko sa labas, dito lang sa bahay, kasi hindi naman naubos yung trabaho ko. Pero hindi rin dapat na nakakulong din lagi, kasi gaya ko, personally, nakakaramdam ako ng lungkot. Parang gusto ko rin pumunta sa isang lugar na makakapag relax ang isip ko, yung hindi ako mag-iisip ng anong kailangan matapos ko ito bukas, kailangan ko matapos mga gagawin, ano namang gagawin. Yung gusto kong mag-day off ba, yung day off na pati isipan ko ay wala kang ibang isipan. Pero hindi ko alam kung kailan nangyayari yun. Pero sana pagdating ng panahon, naranasan ko talaga na mag-day off, yung totally hindi ako babangon ng umaga, hindi ako mag-iisip ng ano lang ba yan, yung papakain sa pamilya mo, ng mga gagawin. Yung totally wala, as in wala kang gagawin. Pero okay lang yun, as long as na nakikita kong malinis yung bahay, malusog yung mga anak ko, asawa ko, may nasa maayos kami kalagayan, okay na rin ako. Kahit nakakapagod, minsan nakakalungkot dahil gaya niyan, wala yung asawa mo, mga anak mo nasa school, ikaw lang na iyon mag-isa. Nakakaramdam ko ng lungkot guys, sobra. Parang feeling ko ako lang mag-isa sa buhay na lumalaban. Pero ganun talaga ang buhay. Kailangan magpatuloy, hindi pwedeng huminto, dahil yan tayo may buhay pa tayo, may hininga pa tayo, hindi pwedeng ihinto ng kusa. Ayan, salamat naman sa Diyos, nakita ko na yung kalinis na lang isang kwarto na, ito yung kwarto ng anak kong lalaki. Ayan, maglilinis ko na kasi madumi na. Magkatabi lang yung kwarto nilang dalawa, so madali lang linisin kasi hindi naman ganun kalaki yung mga kwarto nila. Hinati ko lang isang malaking kwarto para may division din. Ayan, nakita niyo naman yung mga tambak na labahin nila. Diyos ko, talaga naman, mga anak ko, hindi pa talaga maasahan sa loob ng bahay. Pero kahit paano naman, nagluluto na sila. Ayan, si Isa sa umaga, gumigising na po, nakaluto na yun ang pagkain niya para pumasok sa school. Ayan, nauna niya pa kung bumaba. Siguro ginagawa niya rin yan para makatulong sa akin. Si Buboy naman, marunong na siya magluto. Mga prito-prito, mga ganyan, mga sinangag, noodles, ganyan, marunong na siya. Naasahan ko na rin siya pagbabantay sa tindahan. And then sa, gaya nito sa baba, pagmamap, naasahan ko na siya. So, kahit paano, malaking bagay. Kaso, syempre, hindi naman sa lahat ng oras ay maasahan nyo na talaga ang mga bata ngayon. Gaya niyan sa kwarto nila. Magulo, hindi pa sila masyado natututo na kailangan yung kwarto nila ay linisin din nila lagi, pero ano yun ngayon sa kanila na kailangan nilang matuto na maging malinis sa bahay kasi
para tulong na rin yan sa akin. Mabawasan din yung trabaho ko. Ayan naman guys, nakikita nyo na malinis na yung kwarto ng eldest ko, tsaka yung daughter ko. Ayan, masaya silang uwi galing sa school. Malinis ng kanilang bahay.